Hi guys! Welcome to ating Custom Vlog. Nangarap ka ba magkaroon ng camper van na maliit na maging affordable? Gusto namin pakita sa inyo itong prototype na ginawa namin para sa Toyota Light Ace. So gumawa kami ng camper van na papasok sa Toyota Light Ace nyo, sa L300 or sa pickup na single cab. Pero ang papakita ko muna sa inyo ay magpo-focus lang muna ako ngayon sa Light Ace. So kasi ang Light Ace ngayon ay very trendy at saka siya yung affordable na brand new at the same time ang dami mo pwedeng gawin. Kung makita mo yung mga advertising ng Toyota Philippines, more on pupunta sila sa mga family use, business use, or delivery use. So iba-iba. So ngayon ang papakita ko sa inyo naman na hindi pa napapakita ni Toyota ay camper van na gawa sa Pilipinas. Itong camper van na to, nagawa na to sa Japan. So, bago ko siya nilagay sa Light Ace, gumawa muna ako ng prototype na ginamit ko yung luma naming delivery van, which is, we use a platform of Jinbei truck. Ito yung kamukha siya ng Photon na delivery truck na yung kidney grill niya mukha siyang BMW. Pero, since hindi kasi magbabagay yung camper van doon sa mukha niya na parang BMW yung kidney grill, buong mukha niya tinanggal namin, ginawa naming old school. So ikutin namin kay isa-isa. So yung interior hindi ko masyado papakita dahil ang interior is more on regular van lang naman ng delivery van. So ginawa ko siyang two-tone. Bakit two-tone? Since prototype ginagawa namin, ginawa ko lang, ano ba yung pinaka-affordable na look at the same time, magiging maganda siya tingnan. So, ang highlight ko, I think itong harapan. So, itong harapan, ginawa ko boxy. Since gumagawa kami ng food truck or mga activation truck namin, iisaan lagi mukha ng mga... Pag nakita mo itong mukha na to, more or less alam mo na Atoy Custom. So, ito yung tsura. So, most of our truck, ito ang makikita nyo yung design na harapan. Itong grill na to is 100% created by Atoy Customs. At saka itong mga headlight frame niya. Originally, ginawa natin yan. Kasi sa abroad, yung mga food truck sa Amerika, magaganda yung mga food truck nila. Pero sabi ko, gusto ko gumawa ng something like look-alike at the same time, original design natin, which is ito yung lumabas. So, pinalitan ko rin ng hood. So, makita mo, from dito onwards ay original, pero lahat to, locally creation na natin. So, ito yung mukha. Tapos ito yung overall height. So we have all the specs na hindi ko muna i-share sa inyo about the specs kasi hindi naman to ang binebenta ko literally. Ito lang naging prototype na ginawa natin. Sa mga siguro gusto na lang malaman yung actual specs, if you're going to our office and you want to customize your Light Ace or you want to buy this camper, tsaka na lang namin ibibigay yung overall dimension. Pero some of the measurement ibibigay sa inyo. Imagine na lang na parang we're just protecting our prototype muna as of now. So, gusto ko na i-share sa inyo ito itsura. So, itong harapan na to, it's a cabin na pwede mo gawing storage at saka tulugan ng tao. So, yung mga lahat ng windows namin tsaka pintuan namin, pag makita nyo, all are imported pang mga camper van. Tapos, itong hagdan namin na flooring, natutupi siya. So, imagine mo na lang, ganyan. Naka-lock siya, aangatin mo siya, nagfo-fold siya. This one is locally made. So, thank you sa YouTube na panood namin ng tao ko na kaya pala namin i-create locally. Kasi dati bumibili ako ng imported. Ang problema sa imported na aluminum, in time, pag pinapasok ko sa car show, sa dami ng angat baba ng tao, ako mismo natatakot ako sa tibay niya. Kaya sabi ko, ano kaya pwede natin gawin na mas matibay na hindi tayo mahihirapan sa maintenance at saka hindi maging mahal, which is ito yung na-develop namin. Pero ito mga pintuan na to should be imported kasi like in this case, meron siyang sarili niyang, meron pa tong accessories na lagayan ng basura. Kung gusto mong isarado, aangat mo na siya dyan. Tapos tara, pasok tayo. So welcome to my Atoy Custom camper van customized locally. So, ang unang nyo makikita pagkapasok nyo ay itong sofa. Itong sofa na to, ginawa talaga namin itong sofa na to para
kahawig to sa mga customized van na ginagawa namin sa sofa bed. So, how it operates ay pareho din doon sa mga customized van na ginagawa namin. We have malalaking window na just in case of emergency, you can jump from left to right na hindi ka mahihirapan. So, ito siya. So, pwede mo siya iangat ng ganyan. Sorry. Yan. So, meron kang window na ganyan, left, and then sa right, pwede mo siya. Kasi may level siya na nagkiklik naman siya kung saan mo siya gusto ihinto. Same time, kung gusto mo isara, angat mo lang ng todo, babalik na siya mag-isa. And then, ito yung mga locks niya. So, sa ngayon, sasarado ko na lang muna para habang nagva-vlog tayo, hindi pangit tingnan. So, ito yung pag binuksan mo, tapos gusto mo yung parang yung lamok na hindi papasok, ito siya, oh. Ayan. So, parang kung malamig yung panahon, ayaw mo mag-aircon, papasok yung hangin mo, at the same time, mosquito, hindi papasok. So, gusto mo naman i-black out, aangatin mo ito sa baba, black out ka na. So, yan o, pwede mong angatin. Tapos, kung isasara ko na, yan, ilalak ko lang siya ulit na ganyan, and then, iba-black out ko siya. Itong sa likod, iniwanan ko naka-fix, kasi ito yung lalagyan lang natin ng curtain. So, para ko lang may nakikita sa likod, parang hindi ko siya nilagyan ng opening kasi katabi niya aircon. Itong aircon na to, yung init niya, papasok lang rin. Kaya ginawa kong fix na lang tong glass na to. And then, we have the Chigo 0.6 horsepower lang na aircon. Bakit 0.6 horsepower lang nilagay ko? Kasi ang 0.6 horsepower, kayang-kaya niya palamigin. Itong area na to is about, kasya ba ako dito kung matutulog ako? Saktong 6 foot ang interior nito. So, because of may konting upholstery lang, I think medyo, hindi ko alam, first time ko palang susukatin. Tingnan natin, ha. Yan. So, this is the bed. So, hindi ako saktong kasyang-kasya. Kailangan ko medyo mag-sideways. Yan. Pag naka-sideways ako, kasyang-kasya ako. Pero pag yung straight na straight, I think if I'm 5'10", 5'8", and below, walang problema. Tapos we have the storage here at the back. Same thing na ginagawa ko doon sa mga customized van. Andyan yung mga power outlet ko, yung socket na para kung gusto mong gumamit ng Royal cord, iaano mo na lang, isasaksak mo sa labas. So, eto. So, kung gusto mo lagyan ng table, kakain kami, foldable table naman, na para gagamitin mo, para whatever activity, magkatrabaho ka, or kakain ka, pwede dito. Ngayon, ito naman, ito yung table na pwede mong patung-patung at the same time, sink siya. So, ito, ginagamit ko nito sa mga RV van na ginagawa natin. So, we have the lock, and then this the water. Yan o. Tapos, meron siyang tangke sa ilalim para doon sa mga dirty water. Tapos, kung sakaling dirty water na to, bubuksan mo lang. Mamaya papakita ko sa inyo para itatapon nyo kung hindi na kailangan. So, this is the clean water. It's a 45 liters tank na malaking galon talaga. Itong galon na to talaga made for mga RV van talaga. So, we have a supplier na nag-supply sa amin ng ganyan. And then, we have this table. This is the utility table. So, kung magluluto ka, pwede mo lagay yung table mo na anything. Ano sa mga Korean food, yung mga shabu-shabu na panluto, yung may mga lata. So, whether yun or gumamit ka ng saksakan na hindi ko alam ang tawag doon. Or even LPG na yung nga dilata, pwede mo gamitin. Tapos sa ilalim niya, we have this cabinet. Wala pa palang handle. So, no? So, pwede ka maglagay ng itong sukat na to. Sinukat namin, meron kaming ref freezer na Kings. So, saktong-sakto siya dyan para pwede mo siyang i-pull out kung gagamitin mo, tapos isasara mo. Wala lang railings pa kasi hindi pa namin nagawa. Wala pa yung stock nung ref freezer na yun, kaya hindi namin mailagay. Pero sukat niya, yun na yun. So, every time na gagamitin mo, ipupull out mo lang.
So, guys, ang luwag niya, so yung luwag niya, sobrang perfect lang. So, this one can sit about 2 people, and then, kung tatlo kayo, pwede kang matulog doon sa ibabaw na yan. So, itong ibabaw na to, kailangan lang natin ng may nabibili mga Eurotex foam na foldable. So, kung sakaling dalawa lang kayo, pwede man to maging lagayan lang ng mga gamit. Pero kung sakaling tatlo kayo matutulog, I think lalagyan mo lang ng foam. Hindi pala I think, lalagyan mo lang ng foam. Matutulog ka na. Same thing, hindi rin ako eksaktong kain to kasi ang measurement namin to should be 6 foot yung interior namin, pero hindi namin nasaktong 6 foot. So, para lumalabas 5'10 lang eh. Kaso kung 5'10 ka, saktong-sakto dulo-dulo. So, dapat I think 5'8 ang magkakasya dito na straight ang tulog. Pwede na lang kung itabingin mo yung sarili mo kung mas matangkad ka. So, gumawa kami ng stairs. So, yan. Yan, pwede kang tumapak na ganyan. So, umangat ka man o bumaba ka, ito yun. So, yuyuko ka nga lang para lang maka-access ka dito and makalabas ka. So, pagkatapos nun, we have the toilet, bathroom. Itong bathroom, nilagyan rin namin ng ganito. Ito. Yan. So, meron din siyang saraduhan. So, kung malamig yung panahon or gusto mong pag naliligo ka para hindi lahat ng init nandyan, so we have the shower, we have the, hindi ko alam ang tawag dyan. So, kung maliligo ka, yung portalet namin, removable. So, yung mga removable na portalet, lagi tiyatanong ng tao, teka, paano yung mga dumi? Yung mga portalet kasi na ginagamit natin, meron talaga siyang pangtanggal mo ng waste sa likod. So, hindi namin ginagawang fix yung portalet kasi pag nagka-camping ka, sa totoo lang, sa Pilipinas, marami naman talagang may toilet eh. Ginagamit mo lang yung personal toilet mo pag emergency or sa gabi natutulog ka, ayaw mong magwiwi sa labas. Meron ang sarili mong space. Pero technically, most of the camping site meron. Pero kung wala, pwede mo naman talaga gamitin. So guys, ang interior na ginawa namin, naglagay kami ng 6 na ilaw. Gusto namin maging maliwanag talaga tong van na to. It's a tricolor, tapos may overhead cabinet, lagay ng mga extra gamit na hindi namin sinarado kasi usually pag sa camping ka ayaw may nagbubukas kasi gusto may tapon ka na lang ng tapon. Sa experience kasi namin pag nagka-camping kami ng mga friends ko, naisip ko maganda aesthetically tignan yung may cover, pero pagka actual na ginagamit mo, gusto mo nakikita mo lahat ng gamit mo. So we make it open. So guys, we're so excited to share this camper van kasi 'di ba pag nakikita niyo tong camper van sa abroad o kaya sa YouTube, parang iniisip mo rin kaya ng Pilipino to o kaya magagawa kaya sa atin to. So guys, gusto ko lang i-share sa inyo na kayang-kaya talaga. Kaya ko pinapakita tong prototype na to. Itong prototype na to, hindi ko muna siya ginawa sa mga brand new Light Ace kasi syempre sayang pag bumili ako ng brand new Light Ace, ginagawa ko prototype, tapos may magagasgasan ako, may masisira ako. Sayang. So, ginamit namin tong Jinbei na delivery van na to. Why? Kasi ito yung almost ang size ng Light Ace. So, lahat ng dimension nito, literally itong buong kaha na to, pag dinipat mo sa Light Ace, pasok na pasok siya. Kaya yung next na i-feature na ipapakita ko sa inyo, after this video, meron din kaming exactly like this. Well, ang gusto ko pala i-share sa ating mga viewers, etong exterior design na ginawa natin is 100% local, 100% designed by Ate Customs. So, hindi natin, yung shape nito, lang, ito, ang tawag dito parang parang goldfish head. Ito sa may part ng harapan, bakit siya mas mataas? Ang intention ko na mataas to, para makapasok yung tao dito na matutulog na hindi siya sobrang sikip. At the same time, yung feeling na maluwag. Ang next question, bakit hindi naman ginawa lahat ganyan na yung height? Siyempre, pagka maliit yung van mo, tapos gumawa ka na sobrang taas hanggang likod, para siyang mabubuwal na feeling. So, tinanggal ko yung feeling na yun. At the same time, gumawa kami aesthetically, ang ganda tingnan. So, yung labas natin, mamaya paikutin ko kayo ulit para makita nyo ano yung itsura ng labas natin. Octagon shape siya. So, sobrang happy kami, nakagawa kami ng mga product like this. You know guys, dito sa Ate Customs, lahat ng produkto natin ay mostly local. At saka,
nasabi ko sa ibang vlog natin na kaligayahan talaga natin makagawa ng something para sa inyong mga viewers dito sa Pilipinas na makita nyo gano'ng kagaling ang Pinoy. Baga parang yung mga iniisip ninyo na impossible, hindi yan magagawa sa Pilipinas. Alam mo, I would say siguro isa level kasi ng thinking ngayon ng mga tao because of the internet. Ang dami ng mga new ideas, sabay-sabay tayo natututo. Imagine nyo, kakalabas lang ng Light Ace this year ba? This year lang ata o late last year. Ngayon, today is August. So, etong couple of months lang, ang dami natin nagawa for Light Ace. Isa lang tong RV van, yung ibang vlogs natin, panoorin nyo about Light Ace. Ayoko lang haluin para hindi kayo magkalito-lito. Tapos, we have that lights. Itong lights na to, hindi ko pa, yung saksakan niya, hindi ko pa naitabi. So, ang pangit tingnan, pero pakita ko lang sa inyo. So, kung madilim nga, pipindutin mo lang yan. Meron ko ng light. So, yan o. Umiiba yung kulay niya. And then, dim. Parang warm. Yan, mixed. And then, patay. So, yung basic need mo for a camper van, I think nandito na. So, if you wanna date your wife or family of 3, gusto nyo mag-camping or sa mga shooting or production or events, gusto mo ng holding van, you guys can rent our van. You can call our office at 3411-5858. So guys, we're really happy to share with you guys. Ito, imagine na lang, ang ulo nito is Light Ace. So papakita ko rin sa inyo yung mga Light Ace namin naka-ready na nagagawin namin ganyan. So guys, yan yung mga Light Ace na nakaabang. So we have a couple of Light Ace na kino-convert namin into something na maging fun. So, like this one, itong buong kahan na to, pwede namin ilipat exactly sa Light Ace. So, guys, tingnan yung shape niya. From the top, ito yung octagon shape na sinasabi ko. Tapos, yan, no? So, kung mapapansin mo, bakit namin ginawang octagon shape? Isa pa, di ba, puwera doon sa ulo? Yung isa pang dinesign namin kasi hindi ka pwedeng lumagpas ng 8 feet sa isang minivan. Masyado ng mahaba yung overhang. Pumapangit. Magiging wala siya sa proportion. Kaya kung mapansin nyo, from here, I think andito ata yung 8 feet eh. Basta from that 8 feet, ang ginawa ko, kasi yung flooring should be nandito. Inangat namin ng pa-octagon shape ng 1 foot para makuha namin yung overall length na 9 feet. And then, ginawa rin namin yung mga octagon shape na yan para maging modern yung look or something unique and original. Tapos, bakit rin ulit black and white? Para sa mas matipid and inspired by Initial D. So, mahilig ako sa drifting, mahilig ako sa racing. So, ito yung, since prototype to, ito yung ginawa kong kulay. At the same time, this is my logo, the Atoy. Marami pa nagtatanong, ibig sabihin ng hapon na to. This is Atoy Custom. So mga Japanese friend ko, sinabi sa akin, why not you try the Japanese font? Sa Pilipinas kasi mga JDM guys, mahilig sa mga hapon. Ako rin, mahilig rin sa JDM. So sinubukan ko yung Atoy instead of customs. Kasi pag nilagay ko yung word na customs, akala ng tao taga-customs ako. So, binago ko na lang. So, I want the people to recall the Atoy, even though without the customs. Atoy is okay. And this is our new logo. People are asking bakit nawala na yung TOY. Kung mapansin nyo, itong bagong logo natin. Itong TOY, tinanggal ko na sa loob ng A. So, ito na lang yung iniwan namin. So, mag-recall ng tao sa amin, ay itong logo na lang. So, guys, ikutin ko naman kayo sa likod. Ito yung tsura niya. Even this aircon, gumawa kami ng sarili namin na housing ng aircon. Kasi ang pangit naman tingnan, yung window type na kalabas, walang ka-impact-impact. So, we made this design and then gumawa kami ng hose na to. So, natutulo dyan yung tubig. Tapos, bakit naka-extension yung bumper namin? Kaya naka-extension yung bumper namin. Ito rin yung in-extend namin na length, na overall, para maging humaba siya and proportion tingnan. On the other side is this one. So, this is the Royal Court. Ito, yung sinasabi ko kanina. So, meron kaming
meron kami, nakalimutan ko tawag na socket na to. So, using our royal cord, isasaksak mo na lang siya sa outlet. So, guys, sobrang nakakatuwa, no? So, sabi ko itong trabaho na ginagawa ko, like ko sinasabi sa mga viewers, pag bata ka pa, or you want to do something, make sure yung trabahong gusto mong gawin ay mahal na mahal mo. Kasi pag di mo mahal na mahal yung trabaho mo, wala kang output na ganyan. Kasi hindi mo ma-express yung sarili mo. So, I wanna advise young people or young entrepreneur, before you go into business, alam mo naman pag nagnegosyo ko, pag nag-click forever, yan na yan eh. Not really forever, for the longest time na lang, yan ang magiging kasama mo everyday. Make sure na gusto mo yung trabaho mo and love na love mo para yung output mo maging maganda. So guys, I think medyo mag-end na ako sa video na to. Gusto ko lang i-share sa inyo mga people out there watching our video. Pag hindi ka pa pala nakasubscribe sa channel namin, please click the subscribe button para you can follow at saka malaman nyo kung ano mga bagong meron kami. So, sneak peek, papakita ko sa inyo ito yung Light Ace na mga inaabangan namin. Tinatanggal namin yung kaha ng Light Ace na yan. So, for people nga pala na gustong bumili ng aluminum van sa likod, we're selling our aluminum van at 38,000 pesos only, brand new. Tinatanggal namin sa original ng Light Ace, tapos binebenta na lang namin retail yung aluminum van na sa likod din dahil hindi namin kailangan. Nabibili lang namin sa Toyota including aluminum van kasi walang mabiling walang aluminum van. Kaya tinatanggal namin. We think we have about, as of now, we have 5 units na pwedeng ibenta. So, guys out there watching video na gusto niyo yung mga cargo van na aluminum na yan, pwede nyo kaming tawagan at bilhin nyo sa amin. So, next naman na video papakita ko is the Light Ace. Next video na papakita ko, Light Ace talaga na ginawa ko, same shape, pero ginawa ko naman siyang food truck. So guys, I hope you enjoyed this video. And then sana na-inspire ko yung mga Filipino out there at saka yung pride natin mga Pinoy, kayang-kaya natin gumawa. So ipagmalaki natin sa buong mundo na even we are an Asian country, we can do output like this. So wag na kayo mahiya kasi minsan sasabihin ng mga viewers natin, hindi kaya ng Pilipinas, buti pa ang Thailand, ang Taiwan, ang Indonesia, whatever. Pero guys, nothing offensive to everybody. Just wanna show you lang the craftsmanship of a Filipino camper van. So guys, thank you for watching and always remember, Jesus loves you and God bless.